kakabsat, dahil sa mga pangyayari ngayon, mga kakabsat, hindi na nila alam ang gagawin ng mga DDS, mga kabsat. Diyos ko Lord, bakit nga ba, attorney? Tarantang-taranta na itong mga DDS na ito, no? At hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa sobrang kataran. Hindi na umuobra ang kudita, kaliwat kanan, ang mga kaso. Nako po, hindi na talaga nila alam ang kanilang gagawin. Pakinggan natin si attorney Enzo Rectomsat. So again, di na alam gagawin na kung ang mga DDS kung ano ang gagawin. Walang tao sa people power, hindi umuobrang kudita, at iba pa. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kukuro, may piwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Hindi na alam ng mga DDS kung anong gagawin. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Lahat na ng formula, sinubok na nila. Oh, ano ba yung mga panawagan nila noon pa? Noon pa, ang panawagan nila paulit-ulit, people power. People power. Attorney, mula pa kay Kwan yan, kay Harry Roque, yung nandito sa Pilipinas, pagkatapos siyang makalaya sa pag-contempt sa kanya sa house. Paglabas niya, people power na daw, kahit siya lang mag-isa, kasama yung mga vloggers. Lagi na silang nagrarally sa liwasan. Lahat na nila, sinubukan ang rally. Tama. Nagrarally doon. Ilang buwan nga sila dyan sa liwasan, ilang buwan sila dyan sa Robinson, dyan na sila natutulog, doon na sila nagsi-CR. Ay Diyos ko, kakapal na muka. Wala naman nangyari. Isang buwan, 2 buwan. Walang nangyari kasi wala nang naniniwala sa kanila. Kung sa may EDSA Shrine, nagrarally sa EDSA PPM, nagrarally sa liwasan. Lahat ng rally, pinanawagan na nila. Kaya lang, ang dumarating lang talaga sa rally nila, vloggers. 15 lang yata, 30 o 50. Vloggers karamihan. Ang pinakamalaking rally, yung sa iglesia. Pero hindi naman rally ng DDS yun. Ayaw ngang papuntahin ng mga iglesia yung DDS sa rally nila. Kasi sabi nila, amin lang tong rally. O di ba? Wala kasing tao ang DDS. Yun lang. Walang tao. Walang naniniwala. Kiniklaim na nila na malakas pa daw ang pwersa nila. Pero ang problema, wala silang tao. Walang numero. Oh. Ang pinakamalakas nilang dapat makamobilize ng napakaraming tao, siguro ilang pung libo, dapat nung si Duterte ay inaresto. Naaresto na si Duterte, nadala na doon sa ICC, nagrally sila araw-araw sa liwasan. Hindi naman nadadagdagan ang tao. Nagsalita na doon si Bato, umiyak pa. Nagsilita sila Ruben Padilla doon. Ha? Ang laging nagrarally lang doon, KOJC, Kingdom of Jesus Christ, yung mga tao ni Kibuloy. Ang problema, kahit pala yung sinasabing ni Kibuloy na ilan sila, ilang milyon, 2.8 ba o 3 milyon, wala naman. Wala naman. Kaya kahit yung pinagmamalaki ng KOJC na miyembro nila, hindi ganun. Kaya wala. Sino naman ang magmumobilize sa kanila? Ang ginagawa nila ngayon, yung mga riders, binabayaran yun. Oh, may pera, mga pera nila, Chavit Singson yan, nila Mike Defenso. Binabayaran mo yung mga riders na yon. Bibigyan mo ng libreng t-shirt. Oh, yung mga green t-shirt nila na may Sara. Yung mga shirts nila na may Sara, may digong, may bato. Oh, yan yung ano nila. Pero ilan lang yung mga riders na yun? Yung nakikita natin. Ang marami sa kanila, mga vloggers para may content. Agree. Kaya nagrarally doon. Agree. Para may content yung mga vloggers nila. Saka yung mga content creators nila. Mayroon silang... hindi, yan yung may totoo. Quota sila, may quota. Kung sa gusto at gusto na mapatalsik na si PBBM, gustong-gusto na. Tingnan nyo kahapon Tingnan nyo kahapon, yung retired captain sa military, nagsalita kahapon, si retired Captain Metran. Metran ang apelyido noon. Lagi yung nagsasalita sa mga rally. Lumuhod na. Lumuhod na doon sa rally sa Senado kahapon. Tragis na Metran. Nakita nyo yun? Lumuhod na. Nakikiusap na siya. Sabi niya, suportahan na ninyo ang panawagan namin. Patalsikin na natin si BBM. Wala. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog talaga, sa mga hindi nakakakilala kay Metran, yan yung laging kasama rin ni Kap Dado. Mabsat, si Kap Dado, yung dalawa sila. Nako po, bakit kaya Kap lang ang kanilang rangko? Ay, alam na this. Wala nang hindi na alam ng mga DDS kung anong gagawin. Lahat na, sinubok na nila. Ginawa na lahat. Nananawagan ng people power, wala naman. Isa pang sinusubok nila.
Yung ano, yung Kisawaki, shoutout. withdrawal daw of military support ng military. Tapos kudeta. Walang nangyari. Kung ano-ano na rin ang ginamit nilang formula. Ang pinakahuling formula nila, itong Maleta Boys. Ayun lang. O ang iniisip nila, dahil Maleta Boys, mga ex-marines daw to, ginagamit nila ex-marines. O, galit na daw ang mga military dahil sa korupsyon. O, tapos ito ang mga whistleblowers, mga ex-marines. Ang problema kasi, wala namang mga ebidensyang pinapakita itong mga ex-marines na itong Maleta Boys na ito. Ang itinuturo nila na tumanggap daw ng pera si Laila de Lima, si Franz Castro, si Trillanes, tapos si Father Flavio Villanueva. Ay, kung tinuturo mong korupsyon, dapat ituro mo yung mga korap. O bakit sila Laila de Lima yun? Tapos pabago-bago ng statement. Dati kasama si Loren Legarda. Ngayon na si Loren Legarda ay nasa kanila na, inalis na si Loren Legarda. Tapos si Chis Escudero dati kasama, ngayon dahil kumalas na si Chis Escudero sa kanila, kasama na naman. So walang kredibilidad. Kaya nga, itong 18 na Maleta Boys na ito, inaasahan sana nila, ito yung magpapainit sa mga military. Kasi ang iniisip nila, magkukudita na ang military dahil dyan. Wala naman. Wala. Kaya, people power, wala. People power. Yung kudeta, withdrawal of military support, wala rin. O di ba? Wala rin. Kaya, ano na yan? Impeachment ni PBBM. Nung una, nagpipreskon pa sila Kabit Singson, nagpipreskon sila Mike Defensor, sila Topacio, nagpipreskon sila yung si Harold Respicio. Sabi nila, ipapa-impeach na namin si PBBM. Naalala nyo yun? Ipapa-impeach daw. Marami na daw kongresista ang sumusuporta. Tapos nung magpa-file na sila ng impeachment ni PBBM, Narangan tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mavsat. Maraming salamat po. Siyempre, shoutout sa ating mga silent viewers at Team Replay. Shoutout sa inyo. Pasok. Hindi tinanggap nung Secretary nung opisina ng sa Kongreso kasi wala noon si yung Secretary General ng House, wala. O si Friday yon nung nag-file sila. Pinapabalik Lunes, hindi na bumalik. Bakit hindi na bumalik yung mga sila Mike Defensor? O sabi ni Mike Defensor, nagbago na daw ng isip yung mga mag-i-endorse na kongresista. Hindi naman pwedeng isulong ang impeachment kung walang mag-i-endorse kahit man lang isa. Imagine niyo yan? Kahit isa man lang, wala silang nakuhang susuporta sa impeachment. Mabuti pa yung Makabayan Black, sinulong nila yung impeachment. Kahit na-dismiss yung impeachment, pero sinulong ng Makabayan Black. Pero yung mga DDS, wala. Wala namang sumuporta sa kanila kahit man lang isa na mag-i-endorse. O wala. Kaya, trust na naman sila. Hindi rin umuobra yung impeachment. So ano pang pwedeng paraan para matanggal nila si PBBM? Hindi kaya ang people power. Wala namang suporta sa kudeta nila sa military. Tapos hindi rin nila maipa-impeach si PBBM. So anong paraan? Wala na. Kaya ngayon, desperado na sila. Ang problema pa nila ngayon, halos lahat ng mga tao nila may mga kaso. Halos lahat. O tingnan nyo si Digong nakakulong sa ICC. Si Kibuloy nakakulong, may kaso. Qualified human trafficking. Si Jingo Estrada nakakulong. Kakampi nila yan. Si Bato nagtatago. Ayan. Tingnan nyo yan. Si Harry Roque nandun, nagtatago rin sa Austria. Si Saldico yon nagtatago rin sa Europe din. Tapos may mga nakaamba ng ikakasuhan na si Villanueva. Kakasuhan si Marcoleta. Plunder yan, mga plunder yan. Kaya ito, kumbaga kaliwat kanan ang mga nila. Kahit yung magkapatid na Villar, may kaso rin sa DOJ, insiders trading. So, imagine nyo yan, yung lahat halos ng kasamahan nila, may mga problema at may mga kaso. Si Duterte nakakulong sa ICC, si Kibuloy nakakulong, si Roque nagtatago doon sa Austria.
Si Bato nagtatago rin kasi may warrant of arrest ng ICC. Si Estrada nakakulong. Si Joel Villanueva, baka nitong linggong ito, kasuhan na rin yan. Kaya, si Marcoleta, kakaano na rin. Patupos na yung preliminary investigation ng ombudsman. Agoy, Pag niresolve ng ombudsman yan, paktay ka. may kaso na rin ng may kaso na rin yan ng plunder. Kaya sa totoo lang, tapos yung kanilang mga leaders, may mga kaso rin. Si kaliwat kanan ng mga kaso, si Chavit Singson, may kaso. Nung isang araw, inaresto nga, cyber libel. Aside pa sa cyber libel, may kaso pa yan ng plunder, may kaso pa yan ng graft. Inciting to sedition naman, yung mga retired general, si Pokis, si Mike Defensor, may kaso pa ng human trafficking dahil dun sa ni-raid na yung bar doon sa kanyang yung kanyang hotel doon sa Pasig. May kaso yung kanyang asawa, may kaso yung kanyang anak. Pinapatawag pa siya ngayon ng NBI dahil doon sa lumalabas na siya ang nagbibigay ng tig pa 5 million doon sa mga yung Maleta Boys na yon. Maleta Boy. Kaya yan, si Kung Miao nasibak na. Tanggal na sa Kongreso. Si Leandro Lebeste may mga kaso rin sa Department of Energy, billion ang involved na pera doon. Kaya si Celes may kaso rin. Di ba? Yung Jack Arguta may kaso, yung Eloy Burgis, Bugris may kaso. Are Roque, may Kaliwat kanan ang mga kaso. kaso nila eh. Kaya yan, problemado na itong mga DDS. Lahat sila Kasi, may kaso, attorney. Ano naman talaga kasi ang mga kaso nila eh, hindi naman mga gawa-gawa lang eh. Noong panahon ni Duterte, gawa-gawa lang yung kaso kay Laila de Lima, mga gawa-gawa lang yun. Pero ito, hindi naman gawa-gawa ang mga ebidensya dito. Totoo yung mga ebidensya dito, kaya mahirap nilang malusutan. So ngayon, paano sila? Sa totoo lang, hindi na alam ng mga DDS kung ano nang gagawin. Dati yung Senado, na inaasahan nilang kanila, wala na, natanggal na si dati ang yabang-yabang ni Cayetano. Sabi niya, sulit kami na 13, walang mang-uunse. Ay, lumipat si Cheese. Lumipat si Escudero. Wala nang nagawa, mga kabunyog. Kaya, biglang natanggal sa pagka Senate President si Cayetano. Wala na. Kahit ang Senado na pinagmamalaki nilang kontrolado nila, nawala na rin ang kontrol nila. Bunyog! Salamat, attorney. Punta pa tayo kay attorney. Naka-live si attorney tungkol kay Villanueva, yung pag-attend niya sa special session. Okay na tayo doon. Pero mag-isang topic pa tayo kay attorney. Here we go.